Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa possible na detention cell ni ex-President Rodrigo Duterte. Ito na mga kaibigan ang nagtitrending ngayon. May sariling TV at CR ang posibleng maging kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa the Netherlands. Meron din itong badminton at basketball court. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Ito ang itsura ng posibleng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Solo lang si Duterte sa detention cell na may kama, sariling banyo, TV at intercom. May gym din ang pasilidad kung saan pwedeng maglaro ng sports at gumawa ng iba pang recreational activities. May library at pwedeng gumamit ng computer para mapag-aralan ang kaso. Yun nga lang, walang internet. Pinapayagan din ng ICC ang bisita sa detention facility. Grabe ng kulungan niya, may computer, walang internet. Sarili ring medical room ang lugar. 3 beses sa isang araw ang paghahain ng pagkain sa ICC detention facility. Pero may common kitchen kung saan pwedeng magluto. Pero bago i-surrender sa ICC, idediretso muna ang dating Pangulo sa local court sa Rotterdam The Hague Airport. Alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya. Pero marami ang nagsasabi mali yung process, parang style dinukot or yun na nga kasi mali. Ulitin natin. Take 2. May sariling TV at CR ang posibleng maging kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa the Netherlands. Meron din itong badminton at basketball court. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Ito ang itsura ng posibleng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Solo lang si Duterte sa detention cell na may kama, sariling banyo, TV at intercom. May gym din ang pasilidad kung saan pwedeng maglaro ng sports at gumawa ng iba pang recreational activities. May library at pwedeng gumamit ng computer para mapag-aralan ang kaso. Yun nga lang, walang internet. Pinapayagan din ng ICC ang bisita sa detention facility. May sarili ring medical room ang lugar. 3 beses sa isang araw ang paghahain ng pagkain sa ICC detention facility. Pero may common kitchen kung saan pwedeng magluto. Pero bago i-surrender sa ICC, idediretso muna ang dating Pangulo sa local court sa Rotterdam The Hague Airport. Alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya sa bansang kung saan siya dadalhin, idadali na po siya sa dahig. Sa ICC. Kapag nasa kustudiyan na ng ICC si Duterte, gugulong na ang pre-trial kaugnay ng crimes against humanity of murder dahil sa drug war. May karapatan naman ang dating Pangulo na mag-apply ng pansamantalang kalayaan habang nakabinbin ang paglilites ng ICC prosecutor. Walang impormasyon kung gaano katagal ang inaabot ng pre-trial. Oras na matapos ito, sakalang gagawin ng aktual na paglilites sa The Hague. Karaniwan ay isinasa publiko ang mga paglilites ng ICC pero ikukonsidera rin kung makaaapekto ito sa kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa kaso. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, naghahanda na ang mga biktima ng EJK oras na ipatawag bilang testigo. Sa tingin ko dito, hindi na makakauwi si President Duterte kasi nga puti ang hahatol eh. Oh. Mga foreigner eh. Anong laban yan? Anak ko. Wawa naman. Nilinaw naman ng ICC kapag guilty ang hatol ng prosecutor sa isang nasasakdal, hindi siya makukulong sa detention facility. Ililipat siya ng kulungan sa labas ng Netherlands para bunuin ang kanyang sintensya. Diyos mio, marimar. Ito mga kaibigan, parang sampal ito sa pagka-Pilipino mo. Kasi nga, dapat, kung may kaso talaga, dapat sa Pilipinas, hindi ibinigay dito sa ICC na ito. Kasi nga, parang Pilipinas lang yata ang sumusunod dito sa mga ICC na ito. Samantalang yung Russia, okay? At ang Russia, si Putin, daming kaso. Ayaw nila ibigay, okay? Oh. Yung ano rin,
Israel, si Netanyahu. Oh, samantalang ang Pilipinas, bigay. Grabe talaga. Continue lang. Ayon sa palasyo, pwedeng umabot ng dekada ang sentensya ng ICC. Based on the law, the penalty Dekada. Aabot ng dekada ang hearing pa lang. Eh, paano yan? Matanda na si Tatay Digong, 80 na. Ay, Diyos mio, mariwan. Pero maling-mali itong ginawa ni Marcos. Okay? Ni Pangulong Marcos, mali. Okay? Kasi nga, ibinigay niya. Sumunod siya sa ICC. Sinusunuran lang siya pag nangyari. Parang ganun na nga. Kaya ngayon, mga kaibigan, ang taong bayan ay talagang nagwawala. Okay? Nalulungkot. Umiiyak yung iba kung bakit ito nangyari sa atin. Okay? Kasi nga, alam din naman natin, si Duterte talaga ay maraming nagawa sa Pilipinas. Okay? Daming adik nung araw. Maraming mga bad cops. Yung mga pulis na mga budol. Okay? Tanim-tanim. Okay? Nung araw. Munti yan. Dahil nga, si Tatay Digong, alam nyo na yan. Continue lang tayo, ha? Sa Netherlands para bunuin ang kanyang sentensya. Ayon sa palasyo, pwedeng mga biktima ng EJK oras na ipatawag bilang testigo. Paglilinaw naman ng ICC, kapag guilty ang hatol ng prosecutor sa isang nasasakdal, hindi siya makukulong sa detention facility. Hindi makukulong. Ililipat siya ng Kalukuhan yun. Hindi makukulong. Huwag kayo magpaniwala sa mga ganong balita na pag nahatulang ka, guilty, bago hindi ka makulong. Saan ka nakakita ng bansa na ganon? Nahatulang kang guilty, hindi ka nakakulong. Ay, kukulong nila ito. Kunwari lang hindi. Okay, pampahubag loob. Pero pag nahatulang kang guilty, ay kulong ka. Ako. kulungan sa labas ng Netherlands para bunuin ang kanyang sentensya. Ayon sa palasyo, pwedeng umabot ng dekada ang sentensya ng ICC. based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But 30 years, 80, plus 30 years. 80 years old na si Tatay Digong, plus 30 years. 110. Naku, Diyos mio, Marimar. Anong klase yan? it depends upon the defenses. Pwede rin namang ibasura ng ICC ang kaso. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun, may habol pa naman pala. Okay, pwede pang ibasura. Sa totoo lang, sa tingin ko lang dito. Kaya sinisiraan nila ito si Tatay Digong. Okay? Kasi nga, at saka si Sara. Pag nagkakaso kasi si Sara, hindi na pwedeng, nakulong si Sara. Hindi na pwedeng lumaban ng pagka-pangulo. Okay? Ng Pilipinas, si Sara. Ito ngayong si Duterte, kaya nila ginanito kasi nga para mag-landslide siguro ang boto ng kabila. Okay? Yan. Kasi nga itong si X malakas sa tao ngayon talaga. Gusto pa siya ng tao. Oo. Kasi nga marami doon talagang nagawa sa marami. Nag-unti na yung mga maraming nga mga crime talaga. Kasi maraming crime yung kanyang Kaya lang nabawasan nga yung mga addict, kay masamang tao. Alam na, maraming natakot sa kanya, mga politiko, mandurugas. Yung mga mayor, di ba? Garapala ng mayor ng araw. Drugs. Ay, kailangan din talagang gawin yan para malinis ang Pilipinas. Pero, sa trabaho siya nun yung duty siya. Pero hindi naman siya, kasi dito, testigo lang. Dapat may proof of evidence. Kaya lang, bansang puti ito Foreigner ang maghahatol sa iyo. Nako. Pero dito lang tayo sa kulungan Sa Netherlands, meron din itong badminton at basketball court. Magamit mo yan, basketball court at badminton kung bata-bata ka pa. Ay sa edad na, may computer pa. Wala namang internet. Ano bang klase ang... Nako.
Alright mga kaibigan, ulit ko, reaction video lang ito. Ano masasabi nyo dito sa update ng possible detention ni Express Duterte? Okay, subscribe yung channel. Ulit ko, reaction video lang. Subscribe. Thank you, bye-bye.